Ayan. So good morning po sa ating lahat and welcome sa Jesus Christ, the River of Life Church, Global Ministries Nara. Okay, so before we proceed to our praise and worship, let's open our Bible mula po sa Gawa, chapter 16, verses 25 to 26. Sige po sa mga may Bible, buksan natin ating Biblia. Sabi po dito, nang maghahapit gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Walang ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Okay. So sa verse na to, makikita natin na si Pablo at Silas ay nakulong dahil sa kanilang paninindigan sa Word of God, sa pag-share ng Gospel. Pero despite na sila nakaranas sa pagkakulong, makikita po natin dito kung ano yung naging response nila. Diba? Na kahit na sila kinulong for the Gospel, for the glory of God, makikita natin na sila po ay pumuri. Diba? Makikita po natin dito na umawit sila ng mga himno sa Diyos. Okay. May mga sandali sa buhay na parang midnight season. Sa midnight season ay natin yung madilim, mabigat, at tila parang wala tayong pag-asa. Diba? So kung pag nakulong, limitado yung magagawa mo. Especially sa ating po as a Christian, siyempre bilang Kristiyano, limitado yung ginagawa natin, yung magagawa natin kapag tayo po ay nakulong. Mga bagay na maaaring kumulong sa buhay natin ay mga kadiliman. Diba? Kadiliman, mabibigat ng mga dinadala mo dyan, at syempre, yung feeling mo na parang walang pag-asa. Parang wala ng pag-asa. Yun po. So yun yung nagpapahina sa atin. Okay. So, tandaan po natin na ang tunay na papuri ay lumalabas kahit sa gitna ng kadiliman. So yung madilim na ngayon buhay natin, madilim na ngayon nararanasan natin, tapos di pa natin makita na yung Lord yung liwanag. Diba? Hindi natin makita na lumapit sa Panginoon. Which is, makikita natin yung response dito ni Pablo at ni Silas na kahit hindi komportable yung sitwasyon nila, kahit na sila sugatala at nakakulong, makikita natin na sa halip na magreklamo, sila po ay nanalangin at tumawid po sa Panginoon. So even in your midnight season ng buhay mo, instead na magreklamo ka, di ba, instead na questioning mo ang Diyos, bakit hindi mo unahin manalangin at tumawid ng papuri? Di ba? Isa tingnan mo yung dilim sa buhay mo, tingnan mo yung liwanag ng Panginoon. Okay? So, ang tunay na papuri ay nasusubok sa gitna ng midnight season ng buhay po natin. So, ang papuri ay may spiritual na kapangyarihan. Kaya habang sila po ay nagpupuri, ano ba nangyari? May lindol. Okay? Lumindol ang bilangguan, nayanig yung pundasyon, at ano po ang nakalap? Tanikala, diba? Yung mga chains sa buhay po nila. So, kaya, at nangyari, nagkaroon ng open doors. Nabuksan po yung pintuan. So, ganun yung kapangyarihan ng papuri po natin sa Panginoon. Na kapag sa oras po ng midnight season ng buhay po natin, makikita po natin na kapag muna natin manalangin, pumuri, tumawag sa pangalan ng Panginoon, magkakaroon din ng shaking. Yung shaking na yun yung magpapalaya po sa atin sa kadiliman, sa kawalan ng pag-asa, sa lahat po ng mga bagay na magpapahirap sa atin. Okay? So kaya, tandaan po natin, kung nais mo rin mayanig yung pundasyon na or barriers, spiritual barriers sa buhay natin para makausap po tayo sa Panginoon. Kung gusto natin magkaroon ng panibag, mabuksan yung pintuan at makalag yung mga tanikala sa buhay po natin, kailangan piliin, pumuri at manalangin sa Panginoon. Naranasan mo na ba na kapag nasa season ka nito ng buhay mo, mas pinili mong pumuri at manalangin sa Panginoon? Or kapag dumarating ang sitwasyon na ito, nakakalimutan mo yung prayer, nakakalimutan mo yung praise and worship. Tapos ang iisip-isip natin yung problema natin, yung pinagdadaanan natin, yung bigat. Diba? Pero once na ginawa natin manalangin, pumuri, sumamba sa Panginoon, doon mo nakikita na nagkakaroon ng solusyon. Okay? Kaya kapag, sabi nga, ang bayan ng Diyos ay pumuri, doon po kumikilos ng Espiritu. So tayo, as a church, ikaw mismo, individually, kapag pinili po natin pumuri, doon po kumikilos ang Holy Spirit sa Panginoon. Okay? So ang papuri ay hindi lang para sa atin, hindi para din sa mga tao nakakarinig. Diba? Nung tayo pumuri si Pablo at Silas, makikita po natin na narinig yun ng mga kasama nila na kabilanggo. Kaya sabi nga, nakikinig ang ibang mga bilanggo. Kaya ang ating papuri ay also ay pagkakaupo sa iba. Okay? Ito yung living testimony, papakita na despite na ikaw ay
manalangin o lumapit sa Panginoon. Yung ating pananampalataya ay maaaring maging daan ng kalayaan din ng iba. Okay? So, kaya ang Diyos ang nagdadala ng biglaang breakthrough sa buhay natin. Which is yung bigla-bigla, sabi nga doon, walang ano-ano'y lumindol. Biglaan. Okay? Nagkaroon ng paglindol or shaking na tinatawag. So, ang kilos ng Diyos ay maaaring biglaan. Diba? Kaya nga, nandoon kapag inuna mo lang, finish mo lang yung mata mo sa Panginoon, sulit mo siya, inuna mo, priority mo ang Diyos, doon mo makikita na bigla rin darating yung solution sa buhay mo. Bigla rin darating yung breakthrough sa buhay po natin. So, at tandaan po natin, ang pagkilos ng Diyos minsan, hindi mo inaasahan yung kaparaanan niya. Diba? Yung mga solusyon na dumarating sa buhay natin unexpectedly. Kasi gano'n, pumuri ka, sumamba ka, manalangin ka sa Lord, and then makita mo kung paano kumilos po ang kamay ng Panginoon sa buhay natin. Kaya kapag tayo nanatiling sumasamba, ang Diyos ang kikilos sa tamang oras. God knows the perfect timing. Basta gawin mo lang, pumuri ka, manalangin ka, huwag ka na mag-worry. Gawin mo lang yun. Praise the Lord, worship the Lord, pray. Huwag ka na mag-worry kasi ito itong pinagkatiwala mo na yan sa Diyos. Bakit ka pa mahamba? Diba? So, ibig sabihin, kapag ginawa po natin yung mga bagay na to, tandaan po natin, God knows the right and perfect timing. Diba? Hindi niya po tayo mababayaan. Sino bang umaasa na nanampalataya sa Kanya, hindi niya mababayaan at hindi po mapapahiya. Kaya kahit ganito yung sitwasyon, ni na Pablo at Silas, nakakulong, diba, nandun yung suffering. Pero sa halip na magreklamo, sila po ay nanalangin at umawit sa Panginoon. Kaya kapag pinili mo magpuri sa gitna ng dilim, may kumikilos na Diyos sa likod ng eksena ng lahat ng tour. God is working behind the scene. Diba? Kaya magdadaan po natin, kapag dilim na yung nakikita mo, mas piliin mo manalangin umawit ng himno para sa Diyos. Dahil tandaan po natin, hindi mo man nakikita, pero kumikilos ang Diyos sa paraan hindi mo rin nakikita. Diba? Kaya God is working behind the scene kahit minsan hindi mo makita, hindi mo ma-feel, as long as you're praying, worshiping the Lord, tinataas mo yung pangalan ng Panginoon, kumikilos mo talaga ang Diyos. Okay? Kaya kung may tangin ka lang ngayon, may Diyos naman na marunong pong magpalala. At kung may kulungan ngayon, may Diyos na marunong din pong magbukas ng pintuan ng pag-asa. Kaya tandaan natin, maaasahan po natin ang Panginoon. Kaya bakit hindi ka lumapit ng totoo sa harapan ng Diyos? Bakit hindi ka umasa ng buo sa harapan ng Diyos? Kung maaasahan naman ng Panginoon at hindi niya po tayo bibiguin. Kaya maaaring ikaw ay sa midnight season ngayon, pero manatili ka sa panalangin mo, manatili ka sa papuri dahil ang Diyos ay Diyos ng midnight shaking. Kaya tandaan mo natin, ano ang problema ng bigat o tanikala ang meron tayo ngayon? Ang sagot po ay hindi pag-urong, hindi pag-atras, hindi pag-quit, kundi papuri at panalangin. Kaya ito po yung unang step ng solusyon po talaga. Kailangan natin matutungang mag-pray. Pumuri sa Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Okay? Kaya narito po tayo lahat upang patuloy na itaas kasalamatan, purihin at sawayin po ang Panginoon. Kaya tumayo po tayo, itabi po natin ang ating mga upuan, handa ang ating mga sarili at puso upang purihin at sawayin ang Diyos. Hallelujah. Sige po, huwag po tayo magsiksikan sa Biblia. Pumanito po tayo sa kalagitnaan. Itaas po natin ang ating mga kamay. Manalangin at tumulog po tayo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus.
kaligtasan sa lahat. We thank you so much for your presence right now, Jesus. We thank you so much for the blood, for washing our sins, O God. Thank you so much, Lord, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, sa pag-ibig mo. Thank you, Jesus, for the hope, the future, sa lahat naman ng kaparaan na ginawa mo sa buhay namin. Lubos kami nagpapasalamat sa umaga nito, Panginoon. Tunay na pinuksan mo yung kalangitan. Inihanda mo ang puso ng bawat isang narito upang muli kang makatakbo. At sa pamamagitan ng aming mga awilin, may tataas namin at ibigay sa iyo ang kalangitan. Lord, buksan mo yung kalangitan. Patuloy kang pumila sa aming kalagitnaan. Ibaba mo ang banal ng presensya. Balutin mo kami ng banal ng apoy ng iyong liwanag. Ano mang gawain ng kaaway sa oras na ito, Panginoon. Kiniliman mo halad sa amin bawat bato ng kaaway na sumpa sa buhay namin. Hayaan mo kinagapos sa pinawasak at tinatapon sa kaligat-ligatang apoy in the name of Jesus Christ. And right now, Lord, maghari ka. As we welcome your spirit in this place, O Lord, you all the glory, you all the praise in the name of Jesus Christ. And everybody says, Amen. Ngayon, itaas mo ang kamay mo. Narito ka upang pasalamatan ang Diyos. Hallelujah, Jesus. The one who died to save.
be to our God forever and amen. Praise and glory, wisdom and thanks, all honor and power and strength be to our God forever and amen.
Right now, open your mouths, raise up your voice. Sabihin mo ang salitang masasalamat sa Panginoon. Hallelujah, everyone. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa kapangyarihan. We thank you, Lord, for the life. We thank you, Lord, for the freedom, for the way, for the truth. We thank you, Lord, for the healing. We thank you for the deliverance. We thank you, Jesus. Come on, everyone. Pasalamatan mo ang Panginoon. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father in heaven, in the name of Jesus Christ, tunay na iyong kalagatan ay binuksan mo sa oras na ito. Panginoon, patuloy ka namin pupurihin. Patuloy namin itataas ang pangalan mo. Patuloy ka namin sasambahin. Kaya sa oras na ito, mga patuloy mo, tanggapin ang aming mga awitin at mapapuhin para sa iyo. Lord, fill everyone right now, right here, by your presence, by the power of the Holy Spirit. And welcome your movement, Lord, in our midst. Ikaw ang Diyos sa laghari, sa lugar na ito, Panginoon. Anong gawain ng kaaway, tunay na mawawasan sa pangalan ni Jesus. Lord, whenever the midnight season in our life, the darkness, lahat ng mga paghihirap sa amin, ay tunay mo, isishare, Panginoon. Because Lord, your Spirit is here with us. And where the Spirit of the Lord, there is freedom. Kasama ka lang kita, Panginoon mo. Right now, in the name of Jesus, you can pour out your holy fire in our life. Thank you, Lord, kung Diyos, mag-alis sa oras ito sa iyo, nataas sa papuri, pagsubot ka ng alam. In the name of Jesus Christ, and everybody says, Amen! Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord! Praise God! Come on, everyone, let us all praise the Lord! Palapak po yung mga may para sa Panginoon. Sa mga oras ito, everyone will dance! Come on, everyone! Kung paano si David ay pumunta sa Panginoon. Sa mga oras ito, dance like how David danced. Right now, kailangan mo ang katabi mo sa mga oras ito. Kailangan na, pwede ang mga pabuhay sila para sa Panginoon. Come on, everyone! You are good and you're singing to the Lord. Yes, you are good. Lord, you are good and you're singing to the Lord. Yes, you are good, Jesus. Lord, you are good and you're singing. Let us all declare that God is good. Lord, you are good and you're singing to the Lord. Come on, everyone. People from generations up, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. You are. Come on, we worship God. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are. You are good. Bless your God's goodness place. Oh, we thank you, Lord. Come on, everyone. Let's declare God is good. Lord, you are good and you're close into the world. Yes, you are, Lord Jesus. Lord, you are good. Come on, raise up your voice. For God is good. Lord, you are good.
Let's continue to lift up our hands for the Lord. Use it as the moment of worship. Kung saan iaalay mo ang pusong buhay upang sabahin ang Diyos sa oras na ito. Yes, Lord Jesus. You're worthy of it. No one else like you, Jesus. Kinarito naman upang sambahin ka, upang itaas ang pangalan mo. There's no other name to be exalted but your name only, Lord. Kinarito tayo upang sambahin ang Diyos sa buhay. Ilapit mo ang sarili mo sa Panginoon. Lay down your life. Lumuhod ka ng pagbaba. Because He deserves it all. Hallelujah. Come on, everyone, let's worship the Lord. Jesus, who else is worthy?
minamahal na anak na aking tinatawag kita upang ako'y iyong paglingkuran. Akong Diyos ang nakakaalam ng iyong kinabukasan. Piliin mo ang aking tinig, sumunod ka sa aking pagsusumango sa aking pagtawag sa buhay mo. Magpakumbaba ka sa aking harapan, isuko mo ang lahat ng kasalanang iyong ipinamumuhay sa oras at sa susunod pang iyong gagawin. Aking anak, hindi mo na laman kung ano ang kahihinatnan ng sinumang sumusuway sa aking kalooban. Kung ako ang iyong Diyos na sinasamba, hinihiling ko, sumuko ka na. Tama na ang iyong pagmamataas sa aking harapan. Ang nais ko, totoong pagsuko, pag-aalay ng iyong buhay upang ako'y iyong paglingkuran. Aking anak, hinihintay ko ang iyong pagsuko sa aking harapan. Iyayag mo ang iyong mga kasalanan, hindi mo mabitawan. Ilapit mo ang iyong buhay sa akin. Alam na alam kung hirap na hirap ka na sa iyong pinagdadaanan. Nang dahil yan sa iyong pagsuway at hindi pagsunod sa aking kalooban, ang lahat ay makinig. Baka tandaan mo ang sinumang sinusuko ang kanyang sarili para sa akin ay aking babaguhin. Babaguhin ko ang kinabukasan mo. Ibabalik kita sa tunay na pag-ibig. Aking anak, tandaan mo ang aking minamahal ay aking inutuwid. Kung masaktan ka man, mawalan ka man, iyan ang aking pag-ibig. Dahil sa kawalan na makikita mo ang aking pag-ibig. Akong Diyos, akong si Jesus ang tumatawag sa'yo. Akong Diyos ang makapaging mahal kita. Iniibig kita, aking anak. O sa inyo. Magseryoso kayo
kung sino ang totoong naglilingkod sa iyo. Narinig namin ang mensaheng ito, Ama, sapagkat nais mo pumilo sa bawat isa na dito upang makisa sa vision na nilagay mo sa panambahan mo. Kaya Lord, salamat dahil patuloy mo kami pinapaalalahanan. Patuloy mo kami tinuturuan. Patuloy mo pinapaalam sa amin ang mga bagay sa hinaharap na maaaring mangyari, Ama. Kaya wala dapat na pagdududa ang mahanda sa mga bagay na ito, Panginoon. Patuloy na ikonekta mo ang puso sa iyo, Ama. Na matanggap namin ang unawaan ang mga pinapalakit mo sa aming mga buhay. Sa oras na ito, Lord, ay magkawain ng kaaway to distract us from this word, from this revelation na aming tinatapos. Pinawasang tinatapos sa rin tinatapos in the name of Jesus. Bukas sa langit sa oras na ito at naniniwala ako na banal ng Espiritu ay narito. Lord, ikaw ang Diyos na nagkari sa aming mga buhay. Ikisin mo kami ng pag-ibig mo na liwanag na nagpumula sa iyo. Higang-higaw mo ang isipan namin. Alisin mo ang lahat ng mga pagbubuhan sa isip namin, Panginoon. Maging ang aming mga puso ay gawin mo puro sa iyong harapan. Panginoon, salamat sa oras nito upang manatili na ang aming mga pananampalataya ay hindi maghina, Panginoon. Salamat, Ama, ikaw ang Diyos namin tinataas sa iyo ang lahat ng papuri, pagsambal,